When it comes manggod sa ating mga regulated na mga drugs, ang kinahanglan o resita usually kay categorize man sila as regulated. So dili na siya pwede nga basta-basta lang nato i-dispense kay part na sa monitoring. On our part sa PDEA, regulatory kuan nato kanang role nato nga kinitanan subject sa audit. That's why ang atong mga DDROs mao na sila ang moadto sa mga ospital kung ano na sila i-audit ni tanan. Kay there have been instances manggod ma'am nga ang uban nga doctors dili tanan ha. Ang uban nga doctors kay wala sila S2 license, mumulag sila dito sa uban na lang. I'm not saying nga diri ha na yung mga previous case ani sa uban nga regions. So wala man sila license nang hulam dito sa uban. Ug naapoy case ma'am nga gigamit kini nga mga resita sa uban nga doctors nga naay license gigamit sa uban nga dili allowed. So dili actually lisod ma'am kay ang ato application nun online na. All they need to do is to register through online, bayad sila, comply sila sa requirements, ihatag tong katong mga license. So, not more, I don't think na problema na siya ma'am. Kay, this is part of the requirement sa atong mga doctors yung mag-issue kanang mga resita. Kaya dili man tanan nga drugs, kini lang nga mga regulated, nga dili po pwede nga ato pabayaan ma'am kay kanabayan mo ba, kuha na siya, intended only for those nga apakal mga kuha. Kung mangadto na sa uban, gamiton, pangpahay lang, pangkuhan lang. So, na siya ka very crucial. Okay. So, meaning, ang atong mga dili sa inyong part ang naay... Dili actually lisod, ma'am. Kay regulatory mata, balaod man yung atong i-implement. So, tapos online na ron, dili para sa una nga katong mga Tagalanaw mubiyahe pa diri para lang mag-apply. Karon online na, mag-submit lang online. Tapos pero if ever RD ipatawag ka sa hearing, are you willing to to sit down? We are more than willing to sit down para ma-explain po nato sa ila. Kay I believe this is just a matter of proper communication. Dali lang ni Ma'am Marisol, basta ipatawag ni ato ni tabangan. Okay, salamat kay RD sa tabangan nato. Tulad sa to ang region nga droga, asa ni gikan o unsa tong monitoring ani? Okay. Out of the 7 municipalities, drug-cleared municipalities, 5 na ang atong natagaan o Balangay Seal of Excellence. Okay, unsa man ning Balangay Seal of Excellence? Ang Balangay Seal of Excellence are given to those mga local government units nga na-declare na nato nga drug-cleared. Buti pasabot, nga tanan nga barangays nila na proseso na. Natagaan na og mga interventions katong mga drug personalities nga nag-surrender. So, dili lang katong mga affidavit of undertaking pa lang nga mosunod sila sa intervention. Kini sila nag-graduate na. Itong atong mga CBDRP, community-based, o banana dito sa mga kung medyo problema na dyan katong mga DOH run na itong mga TRCs. So, ugnaan na sila'y balay silangan. So, kining Balangay Seal of Excellence, mao na yung as recognition nato sa ila for their efforts nga naniguro sila nga ilang matagaan o pagtagad kining problema sa illegal drugs. So, mao na nga kitagaan nato sila Balangay Seal of Excellence. Dako to nindot pa dyan. So, unta, kining mga other municipalities, actually, sir, nanay mga na-declare nato, kaya nakahatag na po silang interventions. However, ang uban na ni wala pa makakuha na atong balay silangan, which is also required. Sa other opportunities, ako tani ma-explain ninyo kung sa po ning balay silangan. Para, okay, pahapyaw lang. Kining atong balay silangan ang kalahian ani sa atong mga community-based rehab
kini mga community-based rehab, di ba, i-assess man ni sila. Natay ingon nga mga low risk, di ba? Moderate o katong high risk. So kini sila tanan, ang intervention nga gihatag ani katong manggamitay. Sa Bukidnon, for example, out of the 464 barangays, nanay na clear nga 369 barangays. O napoy na confirm nato nga drug-free drug-free barangays. Now, para po sa information unsay kalahian sa drug-cleared o drug-free. Okay. Ang drug-cleared barangays are those previously categorized as drug-affected, buti pasabot na yung mga drug personalities. Atong gi-clear through the process. Ang mga drug-free barangays, usually, mao ang mga sa mga lagyo ng mga barangays nga so far, wala yung mga identified drug personalities dito nga residente sa barangay nga involved sa drugs. Ato ning i-confirm through mga submission gihambog mga requirements o actual visitation. So mao na siya basically ang difference para at least nga malunta kung sa drug cleared or drug free. Now for Camiguin, as I mentioned earlier, out of the 58 barangays, so far na-clear nato ni tanan og natay duha ka drug free. For Lanao del Norte, out of the 462 barangays, naanay 346 nga na-declare as drug cleared. O naay 82 nga na-confirm nato as drug-free. Misok, 490 barangays, 443 na ang na-declare as drug-cleared o naay 20 nga confirm nga drug-free. Misamis Oriental, out of 424 barangays, 326 na ang na-clear nato and naay 20 po nga confirm nga drug-free. For Iligan City, out of the 44 barangays, naanay 16 nga na-clear. Og naapay 26 nga subject for clearing. For Cagayan de Oro City, out of the 80 barangays, naapalay 19 nga na-clear. Naapay 52 nga atong trabaho uno. So all in all, out of the 2,022 barangays for the whole Northern Mindanao, nanatay 1,575 nga na-clear nga barangays. 156 ang confirmed na drug-free o naay remaining overall na 291 barangays nga drug-affected pa. So, mao na itong current data sa implementation sa barangay drug clearing program nato. So far, overall, ang drug affectation na lang sa bugos nga Northern Mindanao is around 14.39%. And sa mga provinces, isa-isa ho nato, no? Percent of affectation na lang sa Bukidnon is 15.95. Mao na lang ning atong trabaho nun sa mga drug-affected barangays. Lanao del Norte na pay 7.36% nga nabilin. Misamis Occidental, 5.5%. And Misamis Oriental, 18.4%. O ang dako nga challenge, which is also true in other regions, kining mga gitawag nato nga mga highly urbanized cities. Majority ko dali sir sa bugos nga Pilipinas taas. And diri sa ato sa Region 10, ang Iligan City, ang affectation is 59%. While for Cagayan de Oro City, 65%. Mga paning affectation. Of course, ang Camiguin, manageable manggod basta mga island provinces. So far, ang Camiguin, na-declare na to nato as drug-cleared. Now, mao na pinaka-importante nga akong i-share ninyo, which have been misconstrued or misapprehension sa community. Okay, kay mamagod ni, maingon nga, nag-declare mo nga kanang barangay kuwan, drug-cleared na. Nganong na maghihapoy dako. Diba? So, unsay essence sa clearing kung nagihapoy dako? Okay, maura ni ang atong tubagan no. When we say drug-cleared barangay, it doesn't actually mean nga wala na'y posibleng nga mga transaksyon. Just imagine sa city, di ba? Tapad-tapad lang.
Now, naagihapoy mga anti-drug operations kay kandak ani nga mga drug cleared areas so that ma-maintain ang status nila. However, when it comes to drug personalities, kini nga mga dakpan aning mga drug cleared areas, mao ning gitawag nato nga mga newly identified drug personalities. Buti pasabot, mao ning mga bago nga reported nga atong na-validate nga indeed nagdula. Sige pa sila transact. Kay katong previous nato, katong mga listahan sa una nga nahatagan na og intervention o ang uban nga wala maminaw nangadakpan, ato na to na process tanan. That's why na-declare sila. Now, kining mga bago na po, mao na po din atong i-subject sa validation. Once validated, wala tayo choice, magkandak utag anti-drug operation. Otherwise, under DDB regulation in the implementation ng Barangay Drug Clearing Program, within 60 days, kung walay aksyon ang atong barangay, walay aksyon sa area, pwede ni siya ma-revoke o ma-declare na po nga drug affected. So, mauna ang atong proseso. That's why, ayaw mo ka kuan ana bisag drug cleared na nga na anti-drug operations. Kaya ang purpose ana para ma-maintain ang iyang status as barangay drug clearing. Sir, mga drug cleared, drug free, no? Naay mo yan. Okay na tayo data na, kay gianda man na nako, sigurado ay pangutana na siya. Coordinations with other government agencies, particularly kining BGMP. Kay kining lingering nga issue, dili lang ni tinuod diri sa ato. Even dito sa nasyonal, mao na yung mga lingering issues when it comes to mga drug personalities. So, gamay lang ako emphasize no, mao na siya ang natabo. Kay namanggoy previously reported nga kuno dito na sa sulod mag-manufacture, maghimo kuan. However, ang tinuod ani ang dito sa sulod nga naay mga access sa mga cellphones, more on mga transaction lang na sila. Just to give you an idea, like for example, naay sa ka preso dito, naka-access og cellphone. Mao na sila na-link sa mga sindikato nga dagko-dagko. So mahimol ang ila lang actually role na sila lang mo facilitate ning mga naay nag-order dire. O taga ito si Kuan. So more on transaction na siya. That's why usa nga challenge ron when it comes to sa atong mga jail facilities kung unsaon pag puy-puy kining cellphone. On our part, wala may kabalo kung unsay mga strategy ron, but I believe na ay mga ongoing nga mga gihimo po ng atong mga taga-BGMP. Like for example, kining mga Greyhound operations nga from time to time na ay makuha ng mga cellphones. So, nakita na itong problema, nga mauna siya, so sa may solusyon, unta, wala na yung maka-access. Mauna ang atong isa po nga di kuanon, kay we are waiting for the usang guidelines nga issue sa DDP pertaining ating atong ongoing mga joint Greyhound operations. So dapat, ang atong mga Greyhound operations, unplanned unta na siya, surprise. So, mao na atong i-workout ron siya. Thank you, Director. So, continuous ning atong mga lectures kining sa atong mga high schools particularly with regard ani nga mga modus na pagkahimuon. As much as possible, ayaw mong sugot. Kay bisag wala mo'y criminal liability, at least na mo'y record, pag-abot sa panahon, it will affect you. Especially kung mag-apply na mong trabaho. So, unsa may ato buhaton? Mao ning ato challenge. Nga sa pamilya pa lang, sa ato pa lang balay, ayaw nagod nato pabayang atong mga anak. Diha pa lang, at least kabalo na sila tanan kung unsay mga possible consequences. Kay kining sa atong community nga level, sa barangay nga level, that's only the second line of defense. Kami sa mga operatives, ikatulod na lang may nga line of defense. Very crucial ang diha mismo sa pamilya. Ayaw nato ihatag ang blame nga ritiri sa taas, nga kamo mismo wala mo na liguro pagkamping sa atong mga anak. Implement RA 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
wala na dito sir na delineate kung pang-unsaon ng mga dakpunon. Kay very general, very basic ang atong pag-implement, even bypass operation, search warrant operation, na mga protocols which are applicable for all of us nga mga law enforcement agencies. Regardless kung PDEA, PNP, NBI, natay protocol nga gihimo. So, sa amo, sa PDEA so far, I would say nga wala tayong mga issues when it comes to anang mga allegation nga mga namatay. Unless ang actual nga circumstance, wala good tay choice kundi mauna ang atong buhaton. So walay mandato sa amo nga kini kinahanglan mga wala rin ng mga tao. Ang sa amo is to implement RA 9165 sa sakto nga proseso. So, mao na siya sir.